Marami nang natatakot. Marami nang natataranta. Dito sa tinatawag ni Congressman Leandro Relviste na Cabral Files, mga kababayan, na ngayon, hawak na rin po mismo nitong si Congressman Leandro. At ayon po sa kanya, marami na rin daw ang may hawak nitong Cabral Files sa ngayon, mga kababayan, na alam nila kung sino-sino ang mga nakapangalan doon, na mayroong mga malalaking insertion, kurakot na mga elected official, at kung sino-sino pa ang mga dawit na nakalagay po sa Cabral Files na yan. Dahil po sa takot nitong mga iilang nasa listahan ng Cabral Files, mga kababayan, natatakot na sila, natataranta na sila, na baka isang araw lumantad ito, ilabas ito sa publiko. Ngayon pa lang, mga kababayan, ngayon pa lang, pinatatahimik na po nila si Congressman Leandro Relviste. Matapang lang itong batang ito, mga kababayan. Hindi natatakot. May lakas ng loob talaga na isiwalat kung sino-sino itong mga nakalagay na mga pangalan doon sa Cabral Files. Hindi ho nila kayang mapatahimik si Congressman Leandro Relviste. Ang nakakatakot ho dito, mga kababayan, baka wag naman po sana, baka pati yung kanyang buhay ibawiin pa para lang mapatahimik siya. Kasi mismong si Congressman Leandro Relviste ho may sabi na sinusubukan na di umano siyang patahimikin, mga kababayan. Ganun talaga sa panahon ngayon. Kung sino ang magsasabi ng katotohanan, maglakas loob na isiwalat ang katotohanan, sinusubukang patahimikin yan. Ngayon, kapag hindi nila makuha sa santong dasalan, baka idaan po nila sa santong paspasan, mga kababayan. Kaya kung ako kay Congressman Leandro Relviste at sino pa mang may hawak nitong Cabral Files na ito, sabay-sabay nilang ilabas para lingon sa kanan, lingon sa kaliwa itong mga kawatan ng mga elected official. Hindi nila malaman kung anong gagawing pagsalag ang gagawin nila. Di po ba? O eto ho, mga kababayan, ang pagpapatahimik kay Congressman Leandro Relviste, mga kababayan. Post niya po ito mula sa kanyang social media account. O simulan ko na pong basahin. Pero bago po ang lahat, makikisuyo po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan. Paki-like at paki-share po itong video natin na ito, mga kababayan. Napaka-importante po nito. Kasi parang naglalaro na po itong mga nasa listahan ng Cabral Files para meron na naman silang patahimikin. Hindi natin alam kung sa papaanong paraan nila patatahimikin itong may hawak nitong Cabral Files nga. O ito na ho, ang sabi ni Congressman Leandro Relviste. Sa halip, nasubukan ninyo akong patahimikin. Maliwanag? Sinusubukan na sa patahimikin. Kayo na mismo ang maglabas ng listahan ni Yumaong Yuse Cabral. Mayroon bang mga pangalan doon na nais ninyong itago? Nako. Kaya pala ayaw ilabas. Mga kababayan, na kung sino man talaga ang may karapat-dapat na maglabas dapat nito, hindi si Congressman Leandro Relviste. Naglalakas loob lang itong batang ito. Kung sino ang mas may karapatan na maglabas nito, nitong Cabral Files na ito, natatakot. Kaya pala, hindi nila mailabas-labas dahil maraming pangalan talaga, mga kababayan, ang masasagasaan at nais nilang itago.
Maaring tugma po, mga kababayan, yung mga sinasabi ni Congressman Saldico. O, ito pa. Yung may 8 billion, naku po. Sasabihin ko sa publiko kung may binura kayong pangalan sa listahan. Yan. Halimbawa, merong isang araw, Isang araw, ilalabas nila ang Cabral files, pero incomplete. Kulang-kulang ang mga pangalan na nasa listahan. Isa sa publiko na rin daw po ni Congressman Leandro kung sino-sino yung mga missing na pangalan sa listahan. O ganyan kalakas ang loob nitong batang ito. Ayos to. At karapatan naman talaga ng bawat Pilipinong malaman kung sino-sino yung nasa listahan. O nasa Cabral files na mga pangalan. Di ba? Kung ayaw ninyong isa publiko, ipaliwanag ninyo bakit. Yan ang hamon ni Congressman Leandro Leviste, mga kababayan, dito sa tinatawag niyang ninyo. Sino ba yung ninyo na tinutukoy dyan ni Congressman Leandro Leviste, mga kababayan? Sa palagay ho ninyo, sino yung ninyo na tinutukoy o binabanggit lagi ni Congressman Leandro? Paki-comment na lang po. Alam ko po, kilalang-kilala ho ninyo. Isa yan maaari sa mga pinangalanan ni Congressman Saldico. Paki-comment. Ito ho, ang paraan ng pagpapatahimik kay Congressman Leandro Leviste, mga kababayan. Di ba kanina, sa unang binasa natin, sabi niya, meron di umano mga nagtatangka na patahimikin siya. O ito po, ang paraan nila para manahimik itong bagitong kongresista. May nagtangkang mangsuhol. Ayun, suhol. Suhol, bayad. Ang pagtatangka di umano pagpapatahimik kay Congressman Leandro. Isiniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na mayroon umanong nagtangkang manuhol sa kanya kapalit ng kanyang pananahimik sa issue ng budget ng Department of Public Works and Highways, mga kababayan. Kailan nangyari? Kailan nangyari? Malalaman niyo po ngayon, mga kababayan, kung kailan nangyari. Etong panunuhol di umano dito kay Congressman Leandro Leviste. Magugulat ho kayo. Maaaring nakita nyo na po ito online. Hindi nyo lang po alam kung ano ang mga pinag-uusapan nila. Ngayon nyo malalaman na yung panahon na yon, yung event na yon, yung pagkakataon na yon, doon pala siya inalok. Para hindi niya tuluyang ilabas yung mga pangalan na nasa Cabral files. O eto, tumawag umano kay Leviste ang isang mataas na DPWH official noong Oktubre para alukin siya ng dagdagan ang pondo para sa classrooms ng kanyang distrito basta't huwag umano siyang magsalita. Ayon, doon sa ginanap niyang press conference, mga kababayan, na napanood po nating lahat. Online siyang tinawagan. Natigil yung kanyang pagsasalita kasi tinawagan siya. Doon pala siya inalok. Nadagdagan ko yung pondo mo, Mr. Congressman Leandro Leviste. Sabi nung mataas na opisyal ng DPWH. Nadagdagan ko para manahimik ka. Baka kasi nakukulangan ka. So, para makontento ka sa budget na darating sa'yo soon, dadagdagan po namin. Huwag ka lang magsasalita. Pwede ba yan? Gagawin nyo na namang tanga, bulag ang sambayan ng Pilipino para tuloy-tuloy ang mga pagnanakaw ninyo, mga animal kayo. Visit.
Nangyari umano ito sa kalagitnaan ng kanyang press conference. Kita nyo na sa kamera kung saan isiniwalat niya ang appointees ng DPWH na umano'y konektado sa contractors, mga kababayan. Eto, tinawagan ako para sabihin na yung para sa distrito ko, ibibigay nila. Huwag ko lang guluhin yung DPWH budget system sa buong bansa, saad niya. Hindi naman ginugulo ni Congressman Leandro Reviste ang DPWH budget system sa buong mundo. Panggugulo ba na maituturing sa budget itong ginagawa ni Congressman Leandro Reviste na isiwalat niya lang o nais niya lang sabihin sa publiko kung sino-sino itong mga pangalan na nasa Cabral files? Di bagay pagsasabi lang po ito ng katotohanan? Di ba, mga kababayan? Hindi po ito pagsira o paggulo sa budget system sa buong bansa. Sila ang masisira, yung mga kawatan ng mga elected official. Yung mga pangalan na nasa Cabral files, sila ang gugulo ang buhay. Sila ang masisira. O kaya agad-agad tinawagan si Reviste. Huwag ka na maingay, boss. Bata, amo mo ko, bata kita. Parang ganun lang ang datingan. Huwag mo nang sabihin, itigil mo yung press conference mo, dadagdagan ko ang pondo mo. Sino tumawag? Mataas na opisyal ng DPWH, mga kababayan. Sino kaya? Si Dizon? Hindi naman siguro, no? Kasi si Dizon, hindi naman pinangalanan dito ni Congressman Leandro. Si Bunoan, palagay ko, hindi rin. Kasi hindi naman pinangalanan din ni Congressman Leandro Reviste, mga kababayan. Pero bilang isang simpleng mamamayan, kayo na mga nanonood ngayon dito sa content natin, may karapatan po kayong humusga kung sino po itong tinutukoy ni Congressman Leandro Reviste na isang mataas na opisyal ng DPWHD umano ang tumawag sa kanya para ipahinto ang ginagawa niyang press conference. Huwag sabihin ng mga pangalang nakalista doon sa Cabral files na matagal na palang hawak ni Congressman Leandro Reviste, mga kababayan. Matagal niya na itong iniingat-ingatan. At hindi lang si Congressman Leandro Reviste ang may hawak nitong files na ito. Marami pang iba. Halimbawa, kung hindi po, halimbawa lang, mapatahimik nila si Congressman Leandro Reviste. Halimbawa lang naman. Meron pang iba na maaaring magsiwalat nito, mga kababayan. Marami pa kasi ayon po kay Reviste, marami na rin daw ang may hawak nitong files na ito. Sana, yung mga may hawak pa ng files ng Cabral na yan, makiisa na kayo kay Congressman Leandro Reviste. Huwag niyo pong isipin yung pansarili po ninyong bulsa. Isipin niyo po ang kapakanan ng buong bansa, ng kapakanan ng buong sambayan ng Pilipino na nasasagasaan na aargabyado nito mga kawatan ng mga elected official at ng mga opisyal ng gobyerno, mga appointee, maaari kasama dyan, mga kababayan. Di po ba? Para sa bayan na lang. Makiisa po kayo kay Congressman Leandro Reviste. Huwag niyong hayaan na malaman nitong mga pangalang ito na nasa Cabral files na ikaw pala sir, ikaw pala ma'am, ikaw pala bossing, ay hawak mo rin itong Cabral files. Kasi oras na malaman nila na ikaw kung sino ka man ngayon, ang nananahimik lang at nagtatago lang nitong Cabral files na ito, nalaman nila, yari ka.